Pag-usapan natin ngayon ang nasayang na pera ng taong bayan amounting to 132 million. Sa isang iglap, naglaho ang 132 million dahil sa kapalpakan ng COMELEC. Ito sa post ng Manila Times. Useless ballots. Yun, medyo galit na rin ang Manila Times. Useless ballots eh. Babasahin ko ha. Commission on Elections Chairman Erwin Garcia answers media questions during a press conference at the Palacio del Gobernador in Intramuros, Manila on January 15, 2025, kahapon. After the Supreme Court prohibited the COMELEC from disqualifying former Caloocan City Representative Edgar Eresi and others from the polls in May. Around 6 million ballots amounting to 132 million which were printed for the May elections will now be rendered useless following the Supreme Court's temporary restraining order, according to Garcia. So ito, nagpahayag na ang COMELEC chairman na wala daw silang magagawa kundi sundin ang TRO ng korte. So, nakakatuwa naman na meron pang rule of law sa ating bansa. Okay, so bakit nila dinisqualify itong si former Caloocan City Representative Edgar Eresi? Dahil lang daw siya nagpakalat ng maling balita tungkol sa COMELEC. Yung parang kontrata nila with yung Korean firm na mag-supply ng something like that. So, parang apektado ang COMELEC doon sa mga pahayag ng dating congressman ng Caloocan. Parang pinaghinalaan yung kontrata with this Miro, Korean firm. Nang dahil doon, spreading false information daw, dinisqualify. Nandyan ang Korte Suprema. Wala. Mas marunong ang Korte Suprema. So, yung 4 others, nabasa ko na yung nakalimutan ko na lang yung pangalan, yung 4 others na disqualify. Okay, magbasa lang tayo ng mga comments kasi 132 million. Laking pera yan. Okay, si Prinsipe Lulu, sabi niya, "That's your fault, Chairman. You acted hastily, apparently in compliance with the order of your boss. If only you did exercise prudence, that unacceptable, rather questionable decision of yours wouldn't happen. What a waste of enormous funds generated from state resources." Si Clifford Boris, sabi niya, misuse of funds. Si Ron Del Herbas, sabi niya, SOS, naghihinayang sa 132 million. Yung 1 billion per day, o nga naman, yung 1 billion per day na flood control, okay lang Laki, tama. Sabi ni Senator Villanueva, 1.4 billion pondo ng taong bayan, pera ng taong bayan, sinasayang sa useless flood control projects. Anyway, 132 million, ang dami nang matulungan yan. Ang dami naghihirap ngayon. So, mga kaibigan, gusto ko lang
i-share sa inyo ang kahirapan ng mga tao sa mga napupuntahan kong lugar, lalo na sa Bukidnon, yung Talaan Big Tribe. Kawawa, yung mga bahay nila tumutulo na talaga. Yung iba naman nakikitira sa mga parents. Nag-asawa na itong anak, walang sariling bahay, nakikitira. Kaya siksikan sila sa napakaliit na bahay. Kaya salamat po sa inyong panonood sa ating channel, yung ating income. Binibili natin ng mga yero at pako at tinutulungan natin. Bawat pamilya binibigyan natin ng isang 10 yero at pako. With that, libre ang kahoy dahil nasa bundok sila. Nakakapagpatayo na sila ng sarili nilang bahay at grabing pasalamat nila. Una sa Diyos, pinapasalamatan nila at kayo din, pinapasalamatan nila. Kaya salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating videos, pinapanood nyo, lalo na sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Sana ipagpatuloy nyo ang suporta nyo sa channel na ito. Indirectly, nakakatulong kayo sa Talaan Dig na Tribo. Panoorin nyo ang video na ito. So, mora ni ang balay ni Julio Kapitan nga isa sa among gitabangan ang ipanghatagan sa mga sin o yero. So, tanawon gyud mo si Salayo mo gyud niya ang iyang itsura balay dagan kay mga puslot. O karon nahatagan na sila og yero, so ilan ang gitaod sa ilang balay. So wala na gyud makita nga buslot. So atong tan-awon ang dinhi sa sulod. Oh, mayong buntag. Pwede mo sulod? Yung buntag. Okay. So kaatop na ang among balagi kuan ragi tanggal ang nilagi. Mo na gid ni mo na gid ni mong panghatag nga yero. So karon wala na gid say buslot, di na pareha sa una. No? Na ilisdan na gyud. Atong una pag ani gid mo dire, grabe gid ni dagan nga buslot. Ang ngayon gid sa ilang tabangan sila sa mga atop. Luoy mi kaayo sa una. Grabe ka luoy ni sila. Oh. So, grabe kalisod ang ilang sitwasyon tungod kay wala sila ikapalit. So, karon nga gitabangan sila. So, ma'am, unsa man imong ika-istoryaan nito nga mabag-o na inyong kwan? Manalamat mi sa kang sir kay natabangan mi. Na ayo ang among balay, gumikan sa iyaha. Ug sa Ginoo te. Sa Ginoo, manalamat mi sa Ginoo kay natabangan gid mi ni sir. Ug sa inyo.